familiar na kayo sa loan app na ito, which is itong si Peso Here Loan App. At talaga namang tambay ito sa Google Play Store, no? Meron po siyang bagong update ngayon when it comes to the loan details. And then yung visible na update niya po sa atin is yung kanyang pagpapalit ng logo. Yes po, may bago pong logo si Peso Here ngayon. At doon ko nga po na-notice na meron siyang update. This August 2026 lang, kaya naman din sinubukan ko siyang muli. Yes po, na-itry ko na kasi siya a year ago, yung lumang version ng Peso Here. And alam nyo ba, parang nagiging auto instant approve po tayo dito sa kanya. Basta mag-apply lang po tayo, magkakaroon po tayo ng instant loan offer sa kanya. And for me guys, na-detect ko po yung aking account before at na-offeran niya agad ako ng 12,000 pesos. Pero for those of you na first time pa lang subukan itong si Peso Here, don't worry guys, meron din po siyang offer agad-agad po sa inyo. So, mag-i-start siya from 9,000 pesos. So, kayo mag-alala, isi-share ko naman po sa inyo yung pagkakaiba ng offer ko na existing borrower niya at sa mga new borrower niya. Don't worry din, isi-share ko din po sa inyo paano mag-apply dito if interested lang kayo. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, no? This is not sponsored po. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, ha? Kundi para mabigyan ko po kayo ng tamang expectation. Well, bago po pala ako mag-proceed, no? Ito po si Peso Here Loan App ngayon. So, ang naging update niya rin is under the po siya ngayon kay TechTac Lending Corporation. Tiningnan ko agad sa SEC website. Unfortunately, hindi ko siya makita doon. Well, dati po, nung sinubukan ko siya, hindi naman si TechTac talaga yung kanya loan provider. Si Superspace Lending talaga yung provider niya. Kasi nakita ko kasi dito, no, sa description niya, Peso Here operates daw under the regulatory oversight of Superspace pa din. Tiningnan ko sa SEC website kung nandoon po pa rin si Superspace. So, nakita ko, yes, nandoon pa rin siya at under niya doon si Peso Here. Well, in-install ko po yung app, no. Upon opening the app, yung privacy notice po nila yung bubungad dito at inagree ko po itong lahat. So, after na to, I need to input my mobile phone number. So, after po nyan, mag-facial recognition lang po tayo. And then, guys, dito ko nalaman na na-detect niya po yung account ko kasi meron na po akong loan offer dito agad worth 12,000 pesos. So, nakalagay nga dito na 100% loan daw siya at may plus 3,000 pesos. So, I don't know ha, medyo magulo siya. Pero nung kilik ko tong apply now, so, eto na nga po siya. So, meron po akong loan offer dito na pinakamalaki na 12,000 pesos. Pwede ko rin po siyang i-avail yung mga small loan offer niya sa akin worth 4,000 pesos. Ito napapansin niyo po, sa 12,000 pesos daw na loan offer sa akin, ang ma-receive ko daw noon is nasa 10,800 pesos. And kapag 4,000 pesos daw po yung aking ilo-loan, so 3,600 daw po yung ma-receive ko. So lumalabas yun na nasa 10% of my loan amount, yun po yung kinakaltas nila, no? Dahilan ng hindi ko siya poong matatanggap. So 10% lang po yung kinukuha nila or kinakaltas nila. So tingnan natin ha. So tiningnan ko itong si 12,000 pesos, hindi ko yung apply. So kaya po siya naging 12,000 pesos kasi pinagsama po siyang tatlong loan products po ni Peso Here, which is itong si Peso 17, Peso 4, Peso 7. So kapag itotal mo yung tatlong 4,000 pesos na yan, 12,000 nga naman yun. Anyways, ito yung kailangan nating malaman. So open muna natin itong si Peso 17 kasi pare-parehas lang din naman yan sila. Ito yung loan information niya po sa atin. So again po, no, it is true na ang ma-receive na lang daw natin is 3,600. So lumalabas po na 400 pesos po yung ikakaltas nila. Meron po silang management fee worth 1,890 pesos. Well, itong management fee po na ito guys, so kung ito-total mo lahat yan kasama yung interest rate, lumalabas nga po na nasa 1,890 lahat po yan. At kung makikita nyo po dito, no, ang repayment amount natin is hindi lang po 4,000 pesos, kundi po 5,490 pesos po. And from the moment that I'm trying this loan app po is within 7 days po yung kanyang first repayment at meron akong tatlong installment dito na most probably dalawa lang din to kasi mawa-wave tong pangatlo for sure. So, kinumpit ko yung kanyang interest rates and other charges po dito. So, lumalabas po na nasa 37.25% yung kanyang interest rate. So, since hindi natin siya buong matatanggap dahil may kinakaltas na 10%, idagdag na rin natin yung 10% doon. So, lumalabas yun na nasa 47.25% ang pinaka-effective interest rate niya sa kabuuan na yun. So, mind you ha, kung uutangin natin ng 12,000 pesos, no? So, minus 10% kasi yun yung kinakaltas niya.
niya, 10,800 na lang ma-receive natin. At eto ha, grabe, sobrang laki po ng interest rates po nila sa atin or other fees. Sa kabuuan po, aabot po siya ng 4,470 pesos if 12,000 talaga yung uutangin natin. Lumalabas kasi yan na nasa 14 days to pay lang po siya kasi every 7 days po yung repayment natin. Ganun po siya kalala. So, yun po yung offer niya sa akin, 12,000 pesos as existing borrower po sa kanila. Pero nabanggit ko nga sa inyo kanina na kapag nag-apply po kayo dito as first timer, meron po kayong magiging offer dito of 9,000 pesos. So, alam nyo ba na iba rin pala yung interest rate niya sa mga new borrower? Well, if you are interested na mag-apply dito, ito yung pinaka-new update niya ng application. So, we need to provide our personal information here. So, fill upan po natin lahat yan. And that is followed by our work information. And don't worry naman po, no income proof needed sila dito. Kahit pa nanghingi sila ng salary dyan at kahit pa tayo ay unemployed, no income proof pa rin yan. Then, after po nyan is the contact information na po. At tatlo po yung hinihingi nila dito na magdadirect po siya sa ating phone book list. And then, after po nyan is the facial recognition na. And then, dito guys is meron po silang hininging ID, of course, hindi nawawala yan. At ito po yung mga choices po ng mga IDs po na pagpipilian. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then, pipicturean din po natin yan right away. Pag napicturean po natin yan, no, mag-auto-capture po yung kanyang ID detail, like ID number and full name and etc. So, after po nyan, magkakaroon agad tayo kapag first time borrower ka or first time mo palang i-download yung app, magkakaroon ka ng offer na 9,000 pesos. So, tingnan natin ha kung anong meron sa 9,000. Ito yung pinaka-highest na pwede nilang i-offer sa atin at meron din silang mga pinaka-lowest na loan product like 3,000 each loan products po neto. And then dito guys, no, hindi nakalagay kung magkano na lang ma-receive natin. Pero don't worry, aalamin pa rin po natin yan. So, kinlik ko yung 9,000 pesos. And then dito guys, kaya po siya naging 9,000 pesos because of tatlong loan products na 3,000 each. And then ito po yung kanyang loan details. Sa 3,000 pesos po, ang ma-receive na lang daw po natin is 1,800 pesos. Meron siyang management fee worth 1,200 pesos. Ganun siya kalala, guys. Well, dito nga lang po, no, 3,000 yung loan amount natin, 3,000 din yung ibabalik natin. Kasi nga naman, quota na rin naman sila sa management fee na worth 1,200 pesos. Nasa 40% of our loan amount, yun po yung kabuuang kita nila sa atin. So, lumalabas po, if ever uutangin natin po tatlong 3,000 na ito, na lumalabas nga po na nasa 9,000 pesos siya. So, ang ikakaltas po nila sa atin is 3,600 pesos. Ang ma-receive na lang po natin sa 9,000 na utangin natin is 5,400 pesos. Papayag ka ba na ganun na lang yung ma-receive mo? Sobrang taas ng interest rate kapag first time borrower ka dito. Kaya pag-isipan yung mabuti ha, kasi hindi siya basta-basta. Kasi nga po, ganun din naman every 7 days pa rin po yung kanyang repayment dito. So, wala siya gaanong pinagkaiba, no? So, iba-iba lang talaga tayo ng loan offer dito. And then, sa akin nga po, as existing, na-share ko naman sa inyo ano yung dapat i-expect. Kapag new borrower ka dito, yes, guaranteed na bigyan ka ng loan offer. Pero, tingnan nyo ha, napakataas po ng interest rate. Almost 50% of our loan amount. So, for me, hindi ko siya marirecommend because of the very high interest rate, short period of time, hindi buong siyang matatanggap. And kung tatanungin niyo ako kung ano yung nagiging pagbabago niya from before, parang nagbabago lang siya ng format. Yun lang naman yun. Pero, may konting pagbabago lang. Kaya lang, yung interest rate niya parang wala namang pinagbago. Yun lang din yung masasabi ko. Kaya, for me, hindi ko pa rin siya marirecommend kasi ganito pa rin siya. Kahit pa siya ay SEC registered, hindi po siya nakaka-legit dahil. Well, kayo ba? Sa mga nakapag-try kay Peso Here, kasi existing na nga po ito ng matagal. So, you can comment down below para aware din po iba nating viewers. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!